nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga, bitawan ninyo, drop it, kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at nag-hawak mo ang droga, problema na talaga yan. So, yun na, nagkakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Andyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na ganon kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabuk mo para makulong. Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi, bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin lang ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. O, hindi yun ang tinuro ko sa kanila. Nagtuturo ako sa Police Academy. Yan lahat yan sila dumaan sa akin. Yan, because sa College of Law, that's the law. Kung ano yung sinabi ko sa pulis, batas yan. Unang compromise dyan, when you are arresting a person, if he resists, pag ayaw magpa-aresto, you have to overcome him. His resistance. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may magpatayan talaga. Kaya yan ang problema ng pulis, kaya naawa ako. Kaya ako rin nandito, guns, siguro, paano na rin ng guns, God sent yung invitation ninyo. Naawa ako dito sa mga pulis na tinatawag ninyo at inaano ninyo, yung trabaho ng pulis kasi involves personal contact. Walang trabaho sa pulis, sabihin niya, halika dito, bitawan mo yan, mag-surrender ka, sumama ka sa akin. It is always a confrontation, and if the other guy is armed, there will always be kamatayan or injuries. Mr. President, if I may... Yes, sir. Kasi napapanood ko kayo sa TV nung hindi pa ako senador during your term na meron ho kayo sinasabi, ubusin ko kayo, papatayin ko kayo. Ano po ibig sabihin? Sino po yung uubusin ninyo? Sino yung papatayin ninyo? Ito ba yung mga user, mga pusher ng illegal drugs? Yes, sir. Lahat. Hold-upper, kidnappers. Hindi lang sa drugs? Hindi lang droga, sir. Hmm. Lahat po. When I was mayor, kalaban ko lahat ang kriminal. Huwag naman yung mga staff, wala akong alam dyan mga yung mga cheke-cheke. Yung mga kidnappers sa Mindanao po, marami yan. At ay yung mga lawless elements doon, when they go on a
rampage, they take over the entire municipality. I-hostage nila yung municipality, yung bangko lahat doon, hinuhold up, at yung police hindi makagalaw kasi nakapalibot sila and there are civilians. And they cannot start a war because the civilians eventually will be killed in the process. Pati sila. Nung sinabi niyo pong uubusin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat, ito ba ho yung naging resulta kaya marami hong naging patayan, Ginoong Pangulo? Literally, yes. So, pero wala ho kayong inuutos sa mga dating chief of police ninyo, Sir, chief of PNP na pumatay. warning lang na istorya man lang yan, sir. Chismis lang ho. Alam mo, pagka mayor ka o presidente ka, pag sinabi mo, hoy, huminto kayo dyan, masama yan, illegal yan, walang mangyari sa syudad mo. Pag sinabi mo, huminto kayo, papatayin ko kayo. Pag hindi sila huminto, of course, the police would come in. Sabihin ko sa police na pag naghawak ng baril, ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati, ito, si Danao, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag maghawak ng baril, patayin mo na para one less criminals. Bukas mag-hold up na naman yan, may poproblema na naman tayo. Ganon rin sa pusher. So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Wala po Wala. Davao Death Squad. So, ano po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung siya chairperson ng Commission on Human Rights? Ang iniimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct. Am I correct? I don't know how the term was coined. Senator De Lima, were you investigating the Davao Death Squad when you were chair of the CHR? Yes, that was the But the focus. former president doesn't confirm the existence of the Davao Death Squad. That has been his position nung tinanong ko ho siya, nung nag-appear siya sa public inquiry, that there's no such thing as DDS. But there are people, there are witnesses who said that there is such a thing as Davao Death Squad. It may not be the correct term, or it may not really be or explicitly called the Davao Death Squad. Who But, coined that euphemistically. who coined that name, that phrase, the Davao Death Squad? I think it was media, it was certain sectors, certain groups. But it was Uh, not the CHR which you headed before, Madam Senator. We knew it to be as Davao Death Squad because of the various reports. But it did not originate from us, the term Davao Death Squad. What is clear to us is that there was this group of assassins, and some of them are actually part of the Davao City Police Office. And there are also the Abanteros, the assassins themselves, with respective handlers. And already, Mr. Matubato and Mr. Yeah. Las Cañas, If I may cut you, Madam Senator, may quick interjection on si Senator. Okay, our rules on interjection, ganito I will have to ask the permission of the senator who has the floor Yeah, if you okay. want. And then, please limit it to maximum of 2 and very related to the topic that we're discussing, okay? So, Kahit one lang, Mr. Chairman. one or two. You want to, Yes, okay, please. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat kaayo, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now. At the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that precisely talks about
the Davao Death Squad, exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment, Mr. Chair. Salamat, May isa pa. SP Pro May Tempore. isa pa. Salamat If kayo, you- Mr. If you Chair. permit it. Okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I Yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi ko sabihin na ang ganon is sila. Lahat yan sila, ito, si Danaw, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan na sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Piumino Unisex.